Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the third episode ng ating series ngayon. So, kumbaga nga, yung primero kanina, umaga is yung sa preamble, yung constitution natin. At saka yung 16 Code of Ethics. Tapos yung sa second series natin is yung sa ating Constitution at saka yung Commonwealth Act number 502. So, ngayon, kumbaga nga actually, this is a big celebration kasi nga, yung kay Mama Mary, Black Fatima. So, marami ang hindi nakakaalam. Marami ang kumbaga bulag sa katotohanan. Pero ito, as I said a while ago, that this is a series, lahat ito kumbaga nga is just overview lahat kung ano. Kasi mamayang gabi, at inaanyayahan ko po kayong lahat at 8 o'clock. Mamayang gabi, tonight, we will have a live together with our beloved Queen, King, at ang ating mahal na Pangulo. So, inaasahan ko na, kumbaga nga, we are trying everything because katatapos lang po namin nag-usap tatlo ng ating mahal na Reyna at mahal na Pangulo na talagang panahon na. So, this is a big celebration. The right time is now, the right place is here, and the right person, the right people, andito na pa. So, the topic na sinasabi ko na pagtuunan ng bawat isa is yung, kumbaga nga, not only the Senado, kundi lahat tayong Pilipino, pagtuunan natin yung 16 Code of Ethics. Pero, ito, personal development. As an aspirant leaders, members, dato, sultan, or anong antas, or ano yung position, aspirant, na ano tawag natin, sa implementation, dapat natin na we have the personal development. So, number 1 is yung modesty. Kasi, kinakailangan tayo na we are an example. Hindi lang sa pananamit, hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa. Kasi, marami ang kumbaga nga, yung iniisip nila na mas mataas sila. Pero, God uses ordinary people to be an extraordinary because this is the ultimate God's program. Marami ang marurunong, kaso lang hindi ginamit ang puso. Wala ang purity of intent to help and to glorify God, our Creator. So, ito, binabalik po kasi natin sa Diyos, sa Allah, ang lahat. Kasi, programa to, na matagal na. So, we are just a caretaker. We are just an instrument of this program. Steward lang po. Kaya wala po tayong ipagyabang na atin, ako, or I, yung sinasabi natin. Because the center of pride is I. Doon nagkasala dahil sa pride. I. Pero when it comes to personal development, not necessary na mataas yung pinag-aralan. Kumbaga nga, yung physically maganda, kundi kailangan natin na we are the living instrument. We are a good example. Not only the modesty o kumbaga yung dress code natin, hindi lang sa pananalita, we know how, yung may disiplina. So that is the personal development. So how we deal with our, kumbaga nga, yung humility, na sinasabi yung pagpapakumbaba. Kasi ito, yung kumbaga nga sinasabi natin na God, tinataas ng Diyos ang inaapakan.
So, mas mabuti pa yung nasa baba na itataas kaysa nasa taas kang ibabagsak. Kasi marami, sa totoo lang, ito ang pinakamasakit na pakatandaan natin. Huwag nating hangarin yung pinakamataas dahil pag bumagsak tayo, mas masakit. Mas mabuti pa lang yung nasa baba tayo, dahan-dahang umaakyat or tumataas dahil inaakyat or tinataas tayo ng Diyos. Hindi yung mas self-proclaim. Hindi yung I am ako. Hindi po yan. So, this is the ultimate God's program. So, wag po tayong maghilaan pababa. Ilang ulit na namin yan na kumbaga nga, kung naalala nyo yung mga video natin, even sa mga natin ni Bunso, last September, October, last year, talagang personal development, spiritual development, kailangan natin yan, humility, because this is God's program. Mahirap. Dahil nga, kumbaga nga, yung sinasabi natin na we are just human. But to err is human, but to forgive is divine. So, yun ang sinabi rin ni Tatang, mahalin ang kaaway. Pero may kaparusahan sa hindi sumunod. So, number 1 natin na yung sinabi natin na personal development, because this is the implementation. We are preparing for the full implementation. So, full implementation ang pinag-uusapan natin. Yung respeto, hindi lang sa respeto sa sarili, respeto sa kapwa, at respeto sa Diyos. Kasi kung minsan nakakalimutan na natin na mas may nakakataas at may Diyos. Kasi kung minsan pinapaka-Diyos na natin ang ating sarili. Hindi nga tayo marunong humingi ng kapatawaran, humingi ng dispinsa, humingi ng pagpapasalamat. That is a personal development, not only for the members, but this is for the leaders. Kasi leadership by example. Kaya nga, babalik tayo sa code of ethics. Kaya nga nag-uusap kami na Tatang kanina, sabi ko, I have a violation. Kasi paano tayo magpipi ng tax? Wala naman tayong income. Pero, exemption, kumbaga nga, in every role, there is an exemption. So, personal development, the way how we deal, or yung pakikasalamuhan natin sa ating kapwa-tao, pakikikapwa-tao natin. Marami dito ngayon nagsisiraan. Marami ngayon nagtuturuan. Isipin mo, pag nagtuturo ka, isa lang ang pumupunta, ang tinuturo mo, pero ang tatlo bumabalik sa'yo. Ito yung pagkatandaan natin, walang perfecto. Pero kung pairalin natin ang LRT, love, respect, and trust, yan, walang imposible. Kasi pagkakaisa, pagmamahalan, dahil ito, yan ang gusto ng Diyos. Diba, sinabi ko, modesty, not only the way how you dress up, how you talk, how you deal, but be an example. Humility. So, yan, part ng personal development natin. Remember, we are the instrument. We are the living instrument to fulfill the ultimate God's program for humanity, not only here in the Philippines, but all over the globe. Tayo yun. We are the ambassador of faith, hope, and love.
Kasi ang Pilipinas ang nag-iisang nasyon sa buong Asya na kumikilala sa Diyos sa Ama. At ang mga kapatid nating Islam, ang Allah. So, ipakita natin. So, yung nga sinasabi natin dito, personal development, our relationship, not only with God, our Creator, but to our fellow men. Pagpasensyahan nyo na, babalikin ko, yung relasyon natin sa ating kapwa, ang pagkapwan tao natin, at yung pananalampalataya at ang relasyon natin sa Diyos. Yan ang pinaka-importante. Used to, kumbaga nga, talagang yung sa training talaga kasi dati is we used to more on, kumbaga nga, international kasi yung kadalasan namin noon. So, the way what you call that, I expound is talagang ganun yun. Pero, ito, isa-isahin natin kasi marami. Kaya nga, kailangan natin na baybayin, intindihin, unawain kung ano ang programa ng Diyos, ng Allah, ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. So, personal development, yung pagbabago, transformation, hindi lang physical, but even our spiritual. So, tuloy-tuloy tayo ngayon. So, yung modesty. Kasi, marami dyan na, kumbaga nga, sa halip na sila yung mga huwaran, sila yung, kumbaga nga, sila o tayo yung nagiging falsifier or yung asin, yung neutralizer, tayo pa ang nag-i-ignite. Tayo pa ang cause ng delay, cause ng away. Kasi nga, wala tayong disiplina. Kaya yung sinasabi ni Tata, sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pantay-pantay tayo sa Diyos. Irespeto natin. So, part of personal development. Kasi yan, nawawalan tayo. Kaya nga, yung sinasabi, nag-away-away ang mga tao sa Kongreso. Nag-away-away ang mga Senado. Dahil palakasan, pataasan ng ego, ng pride. Kasi ako. At pinapangalagahan ang kanilang sariling interes, agenda at kapakanan. Marami po yan. So, yung purity of intent natin, part yan ng ng personal development. Kasi ang Diyos, alam niya kung ano ang nasa kaibuturan ng ating puso at isipan. The way, how we deal, how we act, and how we speak. Nakikita yan sa salita, sa gawa. Kung ano yung iniisip natin. Kaya nga kung minsan ako, pag nagsasalita na ako, tuloy-tuloy. Namumulyak sabi ng iba. But that is part of our training. Kasi kung tahimik tayo, we are part of the sin of commission and sin of omission. Kasi kailangan natin na magbago, kailangan natin na ipatupad. At sino ba? Ang sinabi ni Tata, this is the right time. Ngayon, the right place is here. The right person is we. At sino? Tayo yun. Nagumayak at gampanan kung ano ang nararapat. The Code of Ethics. Ayan. Makatao at makadiyos. Dahil yan ang programa. So sana maintindihan po natin. We must have to value our honor. Value our life. Pangalagahan po natin ang ating dignidad, ang ating buhay.
hindi dapat natin yan sirain. Ang iba nga, bisyoso, naninigarilyo. That is, kumbaga nga, sabi ba natin na makajos? Hindi. So yan, lahat dapat baguhin. May mga lasinggiro. Wala yan. Kasi dapat, kung ano ang ibinigay na katawan sa atin, kumbaga nga, instrumento, vessel lang tayo, kumbaga nga, ang katawang lupang ito, isang instrumento lang po, vessel, kumbaga nga, yung parang jar na pinuno lang. Dahil, kung tutuusin natin, hindi po tayo ipinanganak at hindi po tayo andito sa lupa upang magpayaman, magpaganda, mag-aral at kung ano dyan, kundi we have the purpose. We must have to know our deepest purpose, why we are here in this earth. Why God chooses us. Yan ang katotohanan. May purpose po ang bawat isa. Hindi porkit disabled siya, hindi siya pwede. Hindi yun. O hindi porkit hindi siya graduate, hindi siya pwede. Hindi yun. Pantay-pantay po tayo. Kasi nga, marami, mas nakakalamang ako dahil mas malapit ako, mas kilala ko, mas may kontak ako, mas kinakausap ako. Ganon. Hindi po yan yung palakasan, sistema. Kundi, yung kumbaga nga, yung sinasabi natin na truthful and honest truths in action. Yung totoo at yung malinis na pagkatao sa isip, sa salita at sa gawa. Ang hirap, no? Pero yan ang kailangan din natin talaga. Marami rin yung sinasabi nga, makajus daw, pero hindi nakikita. May kanta yan eh. Santos daw. Pag nakaharap, pero pag nakatalikod, may sungay. Iwasan ang inggit, ang siraan. At yung hilaan. Kasi yan, programa ng Diyos. Ilang bisis natin yan sinasabi, pero hanggang ngayon, sa mga GC, marami pa rin nag-aaway. Marami pa rin ang kumbaga nga, hindi nakakaintindi. Kasi nga, ay mas malapit kami nito, ay sumbong kami dito kasi pinapakinggan kami. Hindi po yan. Ang Diyos kasi nakikita niya. Kaya nga, we need a personal development. We need how to discipline ourselves. To discipline our tongue, to discipline our thoughts, to discipline our lahat, pananalita at aksyon. Marami yan. Marami rin yung kumbaga nga tamad. Kasi nga, ay, ako na yung wala akong pakialam. Hindi po yan. Personal development, not only physical. Nakikita tayo sa pananalita, sa gawa, sa aksyon. Kumbaga nakikita yan. That is the fruit na dapat makita sa bawat isa. So, change begin in me. Ang pagbabago ay dapat nagmumula sa atin or sa akin, sa atin mismo.
Hindi dapat magbago siya bago ka magbago. Hindi po yun. Kailangan natin yun na yung pagbabago ang sa atin nagsisimula. Kasi, paano natin gagampanan ang mga obligasyon, ang mga tungkulin, ang mga responsibilidad kung tayo mismo, wala nga tayong disiplina? Paano tayo masasabing, we the sovereign people, Filipino people, imploring the aid of our divine sovereign? Hindi. Dapat nakikita yan sa ating pagkatao. Yun nga, hindi naman tayo perfecto eh. But we are trying to be perfect. Kasi programa ito. The family development. Kung personal, yung sa personal, kaya nga, yung magkakasama. Kasi, yung personal development, paano ka magiging isang responsableng ina, responsableng tatay, o responsableng anak kung ikaw mismo walang pagbabago. Remember, family is the basic unit of the society. So, this is the family development. So, first, sa personal development, kinakailangan na kumbaga nga plansado, maayos. Hindi lang yung pakikisalamuhan natin sa kapwa, yung relationship natin, hindi lang sa kapwa kundi pati sa Diyos. Kasi ang pagbabago nauna sa ating sarili, magmumula sa ating sarili. Then, yan, the basic unit of society, dito na tayo sa family development. Kasi kailangan natin yung kumbaga nga, in every community, it consists a family. So, may ama, anak, asawa. Or ama, ina, anak. Mayroon yan. So, kung wala yun, hindi natin yan, kumbaga, yung personal development, wala yun. Yung mabuting asal, yung modesty, yung tawag natin yun, yung mabuti ay yung ihemplo, disiplina, respeto, pagmamahal. Kung wala yun sa pagkatao mo, paano mo mabubuo ang isang matatag na pamilya? The unit, basic unit of the society, which is we call the family. So, kumbaga nga, magkakadugtong lang yan. Kailangan natin yan. Ang hirap. Pero, communication is the key. Communication to God, to Allah, and to our fellow men. Or sa pamilya, sa kasama. Kasi yan ang importante. Kasi pag walang komunikasyon, yun nga, misunderstanding. Kung wala ka ring connection or communication sa Diyos o sa Allah, wala ring guidance. Ganon yun. So, kailangan natin yung kumbaga nga, interconnection. From personal development, madadala mo yan sa family development. Hanggang sa trabaho, career development. Kasi, dito, patutungo tayo sa spiritual development. Kasi, nakasinter, we are God-centered individual. If you are God-centered individual or God-fearing individual, magiging God-fearing family din ang bunga. Ganon din sa trabaho. So, darating tayo sa spiritual maturity. Na serving others, thinking others. Inuuna natin yung kapakanan ng iba.
kaysa sa ating sarili. Yan, yung spiritual maturity. Selfishness. Hindi selfish, kundi selfishness. Ganon ang pagsiservisyo sa programa sa Divino Gobyerno. Hindi yung makasarili, ako, para sa akin. Ako ang masusunod dahil ako ang sultan. Ako ang masusunod dahil ako ang nandito. Ako ang leader dito. Hindi po yan. Ang Diyos, ang Allah. Dahil tayo ay mga pinagkatiwalaan lang. Tayo ay mga instrumento lang para isakatuparan ang programa sa sanlibutan. Dahil tayo ay mga Pilipino na pinili ng Diyos, ng Allah, para ipalaganap yung sinasabi natin na the ambassador of faith, hope, and love. Mabigat yan. Kasi titingalain tayo sa buong mundo. Kaya nga, sabi ko, I am not perfect. Maraming pagkakamali. Maraming kakulangan. Kaya nga, sabay-sabay tayo na, kumbaga nga, pag-aralan. Isa puso. Isa gawa. Ang sinasabi na code of ethics. Hindi lang yan para sa mga politiko, kundi para sa mamamayang Pilipino na naniniwala sa Diyos, sa Allah. Lalong-lalo na sa pagsasakatuparan ng programa ng Divino Gobyerno. Mahaba-haba to. Pero talagang kailangan natin, ito sinasabi ko, pahapyaw. Andyan si Bunso na mag-guide. Andyan din si Sardino. Marami. So, Sardino, Bunso, panahon na. Lumabas na. Kailangan na natin na, kumbaga nga, ihayag kung ano o gabayan ang ating mga kasama sa misyon. Dahil pinag-uusapan dito, implementasyon. Ang pagbabago. Kasi, hindi lang yan. From personal development, family development, career development, spiritual development, and on to become a good leader. Leadership by steward, leadership by example. Saka na natin, pag-uusapan doon na yung ma-implementing guidelines kasi kung wala ka mismo from personal development, wala kang disiplina. Paano ka magiging isang modelo, ihimplong leader, ihimplong ama, ihimplong ina, ihimplo sa trabaho mo? Wala. So, yan, from personal to family to career, spiritual, hanggang sa implementasyon. Kailangan natin yan. So, this is just a preparation for the full implementation. Kasi ito, pahapyaw lang ito mga sinasabi ko. Actually, we will tackle some presidential decree mamaya together with Queen, King, and even Apolakay. So, we will pray and we will see each other mamayang gabi. Ito, kumbaga nga, binibigyan na lang natin, kumbaga nga, mina-mindset natin ang bawat isa for the full implementation. Bakit ako nakangiti? We are talking for the full implementation. Preparation for the full implementation. Tatang is working so hard. Nagdo-double time para sa implementasyon. Ang ating ginagawa ngayon, not only for the celebration of Black Fatima, pero ito, paghahanda na rin sa implementasyon. Paghahanda ng bawat isa para maging karapat-dapat sa misyon. Hindi po natin yan dapat pangalandakan at panghawakan na may appointment na tayo. Ako na ito, akin na ito, ako ang masusunod. Wala.
Hindi Diyos, kundi Diyos pa rin ang masusunod. Kaya nga, lahat i-evaluate. Kaya those potential leaders, potential members, please give your letter of intent. Parang resume nyo. Your intention to work with us. Your intention to serve. Kasi, hindi po ito palakasan. I-evaluate po tayong lahat. Oo, kung minsan masakit ako magsalita, diretsohan. Diretso ako magsalita. Yan ang training sa amin. Kasi pag magkamali ka, diretso, hindi ka yan pwedeng, kumbaga, hindi ka pwedeng hihilutin lang or hindi ka pwedeng hindi i-correct. Dapat i-correct ka, godly correction. Kasi marami, dyan natitest din yung humility natin. How we will react, how we will respond. Pero marami kasi, ako to yun ang nangyayari. Wala akong pakialam. Kami ang masusunod. Dahil kami ang nauna. Dahil kami ang pinagbigyan. Hindi yun. Pagpasensyahan, wala akong tinutumbok, pero maraming ganyan. Ang programa ng Diyos, ng Allah, mahaba-habang proseso. Not only the physical transformation, but also spiritual transformation. Maka Diyos. We must have to go back to the law of creation. Law of divinity. Hindi lang tayo nakapokus sa physical. Marami kasi yung na once na nakokoreksyonan na o na natatamaan, nagre-react na. Pero ito, mangyayari at mangyayari dahil sinabi ni Tatang, lahat i-evaluate kung karapat dapat. Kasi marami yung iba, kukuha ka ng ID kasi bibigyan kita ng posisyon na ganito. Ay, ako ang masusunod dahil ako may appointment na. Maganon. Hindi yun. Kundi, dapat natin gawin yung sinasabi ko, the code of ethics. Pag-aralan, isa puso, isipan, at isagawa ang tama. Yan isang guide yan. Number 1, relationship to God. Kasi paano tayo mag-i-implementa? Maraming project. Philippines will be the pilot project. Not only dito lang, kundi all over the globe. Yun ang sinabi ni Tatang. Yun ang programa. Kung ano ang pwede sa isa, or pwede dito sa Visayas, na pwede sa Mindanao, pwede sa Luzon, unified yan. Hindi yan palakasan dahil ako yung masusunod dito Hindi pwedeng pumasok dito dahil teritoryo ko to. Hindi yan ganun. Iba po ang corporate world. This is the ultimate God's program. Ultimate God's program. Programa to ng Diyos, ng Allah. Hindi po natin to programa na tayo ang masusunod dahil tayo ang nakakataas dyan or tayo yung itinalaga. Kaya nga, kailangan natin yung mga seminars na yan. Transformation. Madali lang yan. Sabihin. Pero mahirap gawin. Napakahirap. Lalong-lalo na yung sinasabing humility. Humble down.
Paano ka nga mag-humble down? Mas mataas ka pa nga sa reyna dahil inuutusan mo ang reyna, ginigipit mo ang reyna, o ano pa. Hindi po yung ganun. Humility. Kasi paano ka rin magiging ehemplo sa kapwa mo o sa mga tauhan mo, sa trabaho, sa area mo, kung sobra mong taas. Dahil ikaw lang ang nasusunod. Hindi yun ganun. Tayo ay mga steward. Pinagkatiwalaan lang. Hindi tayo ang nagmamay-ari. Hindi ito kasi marami yung investment natin. Hindi ito yung matagal na kami, matanda na kami, wag mo na kaming turuan. Yan. Back to basic tayo. Dahil marami ang matatanda, marami rin ang mga bata. Marami tayo na nakakalimot. The basic principle. The Code of Ethics. The GMRC. Walang respeto. Nakakalimutan. Kaya ako minsan, mas gustuhin ko pang tahimik. Kasi, maraming nagsasabi, mahal na rin na dyan. Takot kami sa mata ni Siti Halima. Namumuljak na si Siti Halima. Oh, hindi ko pa nga sinasabi kung sino. Wala pa tayong binabanggit na pangalan eh. Pasmel-smel pa nga ako eh. Pero masakit ako masalita dahil diretsuhan. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo nagkukulang. Pero may panahon. Kaya nga, magpapasalamat tayo. Ako nga, laking pasalamat ko. Pag napagsasabihan ako, o nakukoreksyonan ako, or yung ginaguide ako. Kasi wala akong alam. Huwag po nating bigyan na sobrang taas natin. Na tayo yung nakakaalam. Dahil matanda tayo o dahil professional tayo. Hindi yung ganun. Kung nakita natin, kaya nga ang ating mahal na ina, kahit sobrang hirap, sobrang sakit, sobrang pait yung pinagdadaanan, iniiyak. Nakita ba nating nagmumura? O nakita ba nating nagyabang? Siya na nga ang may hawak sa lahat. Pero, karamihan, mabigyan lang ng appointment or position, mas mataas pa. Dahil sila na, ako na ang nagpapakilala, ako yung ganun. Hindi yung ganun. Kaya we still have time to change. Kasi kailangan natin ng maraming tao para sa programa. Kailangan natin ng mga leaders na may puso. Malinis ang intensyon para maisakatuparan. Hindi po natin kailangan yung sobrang talino, sobrang tanda na dahil nga sila na yung nakakatanda pero wala namang puso at pure of intent para tumulong. Para sa sanlibutan, kundi para lang sa sariling kapakanan. Marami rin dyan, mga Bible scholar. Huwag nyo na kaming pangaralan pa. Kasi, there are, kumbaga nga, sinasabi na Bible-based. Yung sinasabi na discrimination of race. We must have to respect each one. The diverse tongues and tradition. Kung Islam man yan, Ilonggo man yan, Ilocano man yan, kung Aitas or ano yung indigenous people ba yan. Hindi. Dapat yan, irespeto natin ang paggalang sa bawat isa. Hindi yung ipagyayabang natin ang ating sarili.
We are nothing without God. And this is the ultimate God's program. Kaya kailangan natin total transformation, not only physical but spiritual. We must have to ask the guidance of God, Allah, to help us to internalize all His commandments. Pakiusap. Hindi natin pinag-aaway ang dalawang relihiyon, kundi pinagkakaisa. Hindi lang isang religiyon, buong mundo ito. Kaya nga dapat tayo makikita na nagkakaisa. Hindi natin dinidisregard or discriminate dahil bata siya o hindi nakapag-aral. Dito tinitingnan yung intention mong tumulong at gampanan kung ano ang nararapat. Kaya nga lahat yan plinaplansa. Hindi lang yan sa implementing guidelines kasi saka na yan pag-implementasyon. Pero since we are in the pre-implementation, we need people. We need potential leaders na gagayak na magiging instrumento sa programang ito. Hindi yung matataas ang ihi, matataas yung pride. Hindi yung makasarili dahil personal agenda, personal interest. Dahil ako, yun ang nakasanayan. Ako nang mamumuno dito. Ako ang masusunod. Hindi yung ganun. Yun ang katotohanan. Sana maintindihan po natin. Kasi matagal na naming ginagawa. Personal development, spiritual development, leadership by example, through English, kay Bunso. Kaya nga, kahit pahapyaw ito, sinasabi natin, kailangan natin magbago. Hindi yung magsiraan, magsipsipan, ano pa yan, hihilain. Hindi yan. Dapat tulungan, gabayan. Hindi dapat yung kumbaga nag-iinggitan, nagsisilusan dahil nakausap si ganito or nabigyan ng pabor si ganito, wala na. Hindi po yan. Balik pa rin tayo, personal development. Balik pa rin tayo sa code of ethics. Yun ang pinaka-importante. So, code of ethics, basahin natin. That is 16. So, andoon na nakapaloob, personal development, family development, career development, spiritual development. To be a potential leaders and members for the implementation of the ultimate God's program. Kailangan yan, transformation. I'm not discussing the implementing guidelines kasi meron na doon. That is unified. Kaya nga if you still remember, last year sinabi ko, all potential leaders, gumawa na kayo ng mga feasibility studies niyo. Project proposal. Actually, that is just a test. Meron na yan. Pero marami rin nakikita para sa kanilang sariling kapakanan. Ito yung area ko, i-develop ko para ganito, para sa ito yung akin. Ito yung gusto ko. Matagal na po, may mga programa na po yan. May mga feasibility studies na yan. At may mga implementing guidelines na yan. Ang kailangan lang natin, yung mga tao na tapat, pusilak ang puso, at tunay
yung tapat yung intensyon na tumulong dahil dadaloy ang grasya. Paano tayo mapagkakatiwalaan kung tayo mismo sa sarili natin walang disiplina? Paano natin i-implementar yan? Paano makakamit natin yung life in its fullness kung tayo mismo sira ulo? Kumbaga nga, yabag, sintonado, wala sa tono, wala. Kasi marami rin, ito nakakalungkot lang. Marami na rin tayong pinagsasabihan. We enlighten them, we guide them, because we want them na kumbaga nga sila yung maunang mag-explain, maintindihan nila, because we believe, kasi nga we respect. Dahil matatanda na sila, sinasabihan natin na ganon, at least ma-internalize nila, they can differentiate yung corporate at saka spiritual. Kasi yung sinasabi, nakagisnan natin ito eh. Pero ganon pa rin. Dahil yun nakagisnan hanggang ngayon, ganon pa rin. Hindi po. Yung kumbaga nga, kung ano ang sa kasalukuyan ngayon, hindi na po yan. Babaguhin po lahat yan. Kaya nga kailangan natin yung pagbabago, kaya nga bagong lipunan eh. Dahil bago lahat, bagong lipunan, bago, hindi lang ang pera, bagong pag-uugali, bagong pagkatao. Kaya hindi huli ang lahat kung tayo, kusa tayong matuto magbago, matutong magpakumbaba, matutong humingi ng tawad at humiling sa Diyos. Kasi ito, hindi yan sa atin, sa Kanya yan. Kaya nga, lagi kong pinagdarasal para sa akin. For Tatang and Queen and King, 1,000,000 years for them to rule. At maging karapat dapat din ako sa programa. Kasi ang number 1 nating kaaway, ang number 1 natin na kumbaga sarili natin. Bakit? Hindi natin namamalayan, nagkakamali tayo. Doon tayo nawawala. Hindi natin namamalayan, nadadala tayo sa emosyon. Hindi natin namamalayan, wala na tayong disiplina. Hindi natin namamalayan, wala na. Sintonado na tayo. Kaya nga, sa ngayon, may panahon pa tayo para pag-aralan, isa puso, isip, at gawa. Kasi, yan nga, sinasabi nila na mas madali nating nakita ang pagkakamali ng iba. Pero yung ating pagkakamali, hindi natin nakikita. At yun ang pinakamahirap dahil hindi rin natin kayang tanggapin. Na dapat yan, pasalamatan natin kung nakukorek tayo kasi may panahon pa tayong magbago. Pero ito kumbaga just a summary kasi talagang yan yung mga spiritual development, family development, personal development, lahat yan hanggang sa leadership development and seminar, training and seminar workshop, mangyayari yan. May mga inatasan na tayo dyan. Hindi ito kumbaga madi-differentiate natin kung ano yung sa divine at saka kumbaga nga yung corporate o yung nakasanayan natin. Kasi yun ang nakamulatan natin. Yun ang kinalakihan natin. Yun ang kumbaga nakikita natin. Pero ito sa lahat po programa ng Diyos. Programa ng Diyos ng Allah. Balik
Yung nga sinasabing Alpha and Omega. Kaya nga sabi ni Tatang, marami ang hindi alam. The School of Mystery. Marami ang hiwaga. Ang kailangan lang natin, humble down ourselves to God. Ask our God, Allah, to guide us. We must have to learn how to humble down. Hindi tayo perfecto. But we must have a heart, an open heart, to accept the godly correction. We must have an open mind to see what is the difference between the program of divine and the program of human. Kasi iba ang divino gobyerno at ang political government. Ang pagsasakatuparan ay malapit na. At yan ang ating ipagdasal na magiging matagumpay, lalong-lalo na sa international. Kasi, dito pa lang sa atin, nahirapan na tayong magkakaintindihan. Pero, I do believe that since this is ultimate God's program, everything will take place. Mangyayari ang lahat. So, inanaanyayahan ko kayong lahat, huwag magsawa, mamayang gabi, tuloy-tuloy ang programa. This is a big celebration for the Black Fatima, for the full implementation of the Ultimate God's program. Kasi, yun na lang ang iniantay natin. The signing of treaty, para mailabas na ang new currency. Shutdown is imminent. The new era, tanaw na natin, nasa ating kamay na. At yan, ang ating pinaghahandahan dahil anytime na mag-declare si Tatang, umpisa na. At sana, yung mga sinasabi natin, the code of ethics, the transformation from physical to spiritual, magampanan natin. Dahil kailangan natin ang bawat isa. Hindi tayo nananakit. Hindi natin dinidiscriminate. Hindi natin ginajudge yung bawat isa. Kundi pinapakita natin, kinokorek natin kung ano ang tama, ang mali para maitama. At sana, yun ang sinasabi natin, yung intention, pure intent. So, all the aspirant leaders, members, send your letter of intent. Kasi makikita namin, diyan pagbabasihan kung saan dapat. Kasi pinapahanda na rin ng ating mahal na Rina, ng ating Pangulo, matagal na sinabi, ang instruction niya, from barangay to municipality to province, kinakailangan meron na. We have the listing of barangays all over the Philippines, municipalities. So, mayroon na po tayo niyan. So, we have 42,011 barangays, list of barangays, and 1,492 municipalities, and 149 cities sa Pilipinas.
Huwag tayong mag-agawan ng posisyon. Huwag tayong magsiraan, maghilaan. Bagkus magtulungan. Dahil kukunti lang tayo. Imagine yung 42,000 11 na barangays. Hindi pa nga natin yan na-penetrate. The 1,493 municipalities. The 149 cities. Start disseminating the letter, yung final judgment. And also, start studying for the 16th Code of Ethics. Para dyan tayo sama-sama lahat. Sixteen Code of Ethics. Sabi ko, hindi ko perfect pa. Sinabi ko talaga kay Tatang, may violation ako. Number 4. Pero kailangan natin na ayusin gampanan at kumbaga nga magkaisa. Dahil ito nalalapit na talaga. So remember, this is the divine program. Magkaisa, lalong-lalo na sa panalangin, Christian man o Islam, ipagdasal natin na magiging karapat-dapat tayo. Huwag nang magbangayan, huwag nang magsiraan sa mga GC. Hayaan nyo ang maniwala at hindi naniniwala. Kumilos tayo ng tama. Kaya nga ako, tumatawa na lang ako, sige magsiraan kayo, ipakita nyo kung ano, gaano kayo kagaling, ipakita nyo ang inyong pag-uugali. Kasi dyan nasusukat. Pero since that we are nearing for the full implementation, kaya nga, andoon, personal, family, career, then spiritual development, kailangan natin. Kasi nga, this is not only a physical but spiritual transformation for the full implementation. So, full implementation na ha. Kaya nga masaya ako. So, see you sa next na episode. Antayin natin. Talagang lalong-lalo na ngayong gabi. Kasi, the final, kung ano ang tawag nito. Ano ang mga yung highlights para sa araw na ito. So, thank you so much and God bless everyone. Stay safe.